Okay, kita naman mga ka-FX, no? So dito, try natin. So ayun mga ka-FX, meron po siyang lumabas na 1 volt. So ayan natin. So ayun mga ka-FX, meron na po siyang green. What's up mga ka-iFix? So ito muli ako, nagbabalik at magbabahagi ng konting kaalaman po para sa iba. So ito mga ka-iFix, meron po tayo ditong GSAT decoder, Trigon. So ang problema pala nito mga ka-iFix ay standby lang po siya. Very common na problema po sa mga GSAT na decoder. So dito mga ka-iFix ay tuturuan po kayo kung paano i-troubleshoot ang ganitong problema. So ito mga ka-iFix, ang problema nito ay minsan din ay mag-o-on. Minsan mag-o-okay at minsan po hindi. So, nung pinunta dito ng may-ari itong GSAT na to, nag-on po ito at sinabi ko na maghintay lang po tayo ng ilang araw bago po lumabas sa kanyang sira. So, yun po ang problema nito. Minsan mag-o-okay po siya at minsan po hindi. Dito mga ka-iFix, lumabas po ang kanyang problema malipas ng ilang araw. So dito ay ipaproceed ko yung aking pag-repair ng decoder na to. So ito mga ka-iFix, nakikita ko po kasi na common po yung problema ng ganitong GSAT na to. Kaya worth it po na i-share ko to sa ibang mga technician na nakakapanood ng ating mga video. Although marami na po ako ditong mga video about sa GSAT decoder. Same issue rin po, standby indicator. So ito mga ka-iFix ay i-share ko ulit kung paano ko po ba ito nire-repair. Paano yung step by step na pag-troubleshoot ko nito. Ay sana'y makatulong po ito sa mga nagsisimula pa lang na baguhan na katulad ko. So dito mga ka-iFix, itry po natin. Saksak ko lang yung power adapter niya. So ayan po mga ka-iFix, papansin nyo, red indicator lang po siya, wala po yung green na lumalabas. So ito ay nagpapakita ng sintomas na may sira po yung ating decoder. So ang gagawin po natin mga ka-iFix ay hanapin po natin yung sira sa pamamagitan ng voltage checking. Okay. So dito mga ka-iFix, ibubuksan ko. Yan, natanggal ko ng mga tornilyo dyan para mapabilis po tayo. Okay. So ayan. Check natin mga ka-iFix gamit ng multimeter. Okay. Range lang natin sa volt DC. Okay. Kita ba? Yan, range lang natin sa volt DC. Check po natin yung mga possible po na sira. I-check po natin yung mga required voltages na kailangan ng ating decoder. Okay. Okay mga ka-iFix, ulitin ko po yung required voltages ng GSAT po na ito. Regarding sa last video ko po, siya po yung meron po tayong 12 volts, 5 volts, 3.3, 1.8, at saka 1.2. So dito mga ka-iFix, itatry po natin i-check yung mga required voltages at hanapin po natin yung missing na voltage. Okay? So range lang tayo sa volt DC. Yung black prob po natin, lagay po natin sa chassis ground. Okay? Kahit dito na lang, yan. Check po natin yung input voltage natin. So meron po tayong 12 volts. Dito mga ka-iFix, meron po tayong 12 volts. Sa inductor na ito mga ka-iFix. Okay, focus lang natin ng konti. Yan. Sa inductor po na ito mga ka-iFix, check natin. Yan, meron po tayo ditong 5 volts. So, okay. Sa inductor na ito, na maliit na ito mga ka-iFix. Sa inductor na ito mga ka-iFix, yung maliit na inductor. Okay, check natin. Yan, 0.4 lang. Mukhang nakita natin yung problema. Nice. Dapat meron po itong voltage. Okay, check natin yung iba. Itong LDO na to. Okay, try po natin. So ito yung 3.3 natin.
ito. Itong LDO na to. So ito po yung 1.8 natin. So dito mga ka-iFix ay napansin po natin na itong coil na to or inductor ay wala po siyang linalabas na voltahe. 0.4 lang po siya. So ulitin ko, sabi ko kanina yung mga required voltages ng GSAT ay 12 volts, 5 volts, 3.3, 1.8, tsaka 1.2. Dito na-check po natin yung 12 volts. Meron pong input na 12 volts. Dito meron din 5 volts. Dito meron din 3 volts, 3.3. Okay. Dito meron ding 1.8. So ito ang missing kung ano to. So dito mga ka-iFix, ang missing po dito sa required voltages ng ating GSAT decoder ay yung 1.2. So dito po tayo magpo-focus mga ka-iFix. So ayan mga ka-iFix, sa basic troubleshooting or basic na pag-voltage check ng GSAT decoder. So mahanap po natin yung problema sa pamamagitan po ng voltage checking. So dapat marunong po tayo mag-voltage check para po natin mahanap yung mga problema. At dapat rin familiar po tayo sa mga required voltages ng ating nire-repair. Okay mga ka-iFix? Okay. So dito mga ka-iFix ay nakita naman po natin yung problema po natin ay nandito po sa inductor na ito. So wala po siyang linalabas na voltahe. So tanggalin na natin sa saksakan. So okay. Dito mga ka-iFix, dahil na-conclude po natin yung missing voltage po natin is 1.2. So dito po tayo magfo-focus. Okay. Kadalasan dito mga ka-iFix ang nagkakaproblema po itong IC na ito. So itong IC na po ito. So dito mga ka-iFix, itatry po natin itong palitan. Sa nakaraang video ko mga ka-iFix, yung pagre-repair po natin ay kino-convert natin to sa buck converter. Pwede naman mga ka-iFix, mas madali. Pero dito sa video natin ay itatry naman po natin yung palitan itong IC na to. Okay, dito mapoprove po natin kung mag-stable po o lumabas po yung voltahe po dito, means po yung nag-fail po yung IC na ito. So dito mga ka-iFix, try po natin tong palitan itong IC na ito. Okay, so dito mga ka-iFix, meron po ako ditong donor board mga ka-iFix. So okay, galing sa ibang decoder. So okay, so ito po mga ka-iFix, 1.2 po ito. Yan, 1.2 po ito. So ito po itatry po natin na ilipat po dito sa nire-repair po natin. Okay, mga ka-iFix. Okay. So, ito na mga ka-iFix, natanggal na po natin yung IC na nakalagay dyan. So, ito, try naman to natin yan palitan. Okay? So, bubunutin lang po natin yung ating donor board, yung IC sa donor board natin. So ito mga ka-iFix, yung donor board po natin. So kunin po natin yung IC na ito. Yan, same lang na galing sa GSAT. Okay, 1.2 po ito mga ka-iFix. Okay, sa 1.2. So natanggal na po natin mga ka-iFix yung IC po dito sa ating donor board. Ilalagay na po yan natin siya dito. Okay. Yung IC po natin baka mahulog. So ito po yung IC, maliit na maliit. Okay, so yan po yung ilalagay po natin. Dapat same na polarity po yung ating pagkakalagay. Okay. Madali naman sundan mga ka-iFix kasi yun ang sinasabi ko mga ka-iFix, mukhang na wala natin yung IC. Saan ko ba linagay? So nandito pala mga ka-iFix. Okay, so yan ang sinasabi ko, dapat natin hindi mawala yung IC na to. Okay, dahil ito yung nag-iisa nating IC dito sa aking shop.
So kung mawala ito ay finish na. Makakapagpalit tayo nito o makakapag-convert tayo ng buck converter. So dito yung gagawin natin kasi hindi po tayo gagamit ng buck converter. Totally repair yung board, replace ng parts, same parts na ginagamit. Okay, so dito. So dyan po ilalagay po natin mga ka-iFix. So yan, try ko muna yan na linisan. Okay, gamit lang tayo so dito try natin yung linisan, gamit lang tayo ng soldering iron. Yun mga ka-iFix, nalagay na natin. Silipin lang natin mga ka-iFix kung maayos bang pagkakalagay natin. Okay, silipin ko lang mga ka-iFix kung tama ba yung pagkakalagay natin. So ito lang gamit ko, wala tayong budget para sa microscope. Okay, ayusin lang natin mga ka-iFix yung pagkakalagay. Okay, ayos na yun mga ka-iFix. Palamigin lang natin yan mga ka-iFix para sure ball tayo hindi masira yung ibang parts dyan. Okay, so yan, nakabit na po natin mga ka-iFix. Tingnan lang natin, close up. So yan mga ka-iFix, nakabit naman natin ng maayos. So okay, so ito po yung IC na original nakakabit dyan. So ito rin. So ito yung IC na nakabit dyan, yung original. So ito yung IC na yan. Palamigin lang po natin yan mga ka-iFix, tapos test po natin. Okay, so dito mga ka-iFix ay try naman po natin mag voltage checking. Okay, so dito tayo mag-aabang dito sa ating pinalitan. I-proper ground lang natin yung ating test probe. Yan, ground na yan. Okay, kita naman mga ka-iFix, no? So dito, try natin. So ayun mga ka-iFix, meron na po siyang lumabas na 1 volt. So ayan. Damn! Nice. Tingnan po natin. So ayun mga ka-iFix, meron na po siyang green. Yan po yung indication na good na po yung ating na-repair. Okay mga ka-iFix, so yan, check natin yung ibang voltages. Yung 12 volts, ito yung 12 volts, wait, yung ground natin. Ito yung 12 volts, ito yung 5 volts, ito yung 3.3, ito yung 1.8, ito yung 1.2 or 1 volt. So ayan, medyo mababa lang mga ka-iFix, dapat 1.2 po yan. Pero since na gumagana naman nung pinalitan natin, good na po ito. Okay mga ka-iFix, so meron naman siyang yan, yung nakasulat yan, yung CH05. Yan, meron na po siyang green indication po yan mga ka-iFix na good na po yung ating nire-repair, kahit hindi tayo nakalagay ng LNB antenna po dito. Indication na po yan. Dapat complete yung voltahe po dyan, yung 12 volts, 5 volts, 3.3, 1.8 at saka 1.2, yung 5 essential voltages na kailangan ng ating board. Dapat kompleto po yan para gumana po. Okay, so yun lang mga ka-iFix, sana'y nakapagbahagi ako ng konting kaalaman po para sa iba. Please subscribe and hit naman yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko. So yun lang mga ka-iFix, sana'y nakatulong po yung aking konting sharing. Okay, kita po tayo sa susunod na mga videos. Okay, salamat. Ayos.